namang napakagandang pagkakataon ang ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral ng Kanyang mga salita dito sa programang ating sinusubaybayan, ang Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan at kasama natin si Pastor Nestor Ilioma, ang ating tagapagturo sa Manila Adventist College. Kamusta po kayo, Pastor? Pastor, ako'y laging nananabik na pangunahan natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat ako'y naniniwala na sa pag-aaral na ito, mabubuksan ang kaisipan ng mga kapatid at tayong lahat ay magkakaroon ng pagkakaisa sa pagtupad sa gawain na iniatang ng Diyos sa atin. At habang ating tinatalakay itong napakagagandang mga tema tungkol sa banal na espiritu at paano magiging espiritual ang ating mga buhay, marami tayong nadidiskubre na kung saan ay ito yung mga bagay na magpapalapit sa atin ng lubusan sa ating Panginoong Hesus. Katunayan nga, itong seryeng ito ay mayroong napakagandang ituturo sa atin. Tayo nasa lesson 8 na ang pamagat ay banal na espiritu, ang banal na espiritu at ang mga kaloob ng espiritu. Dito po mga kaibigan ay pag-uusapan natin kung bakit ng mga kaloob ng banal na espiritu ay nagtataglay ng mga makapangyarihang prinsipyo para sa paglago ng iglesia. At dito'y sama-sama nating kikilalanin ang mga kaloob na binigay ng Diyos para sa ministeryo ng iglesia at komunidad. At kung ano ang pagkakaiba ng bunga ng banal na espiritu at mga kaloob ng espiritu. Sisiyasatin din po natin yung kanilang pagkakaiba upang matuklasan natin sa bandang huli na ang banal na espiritu ay kailangan natin sapagkat ito ang siyang nagdi-develop at nagkakaloob ng mga espiritual na kaloob. Kapag kinilala natin ang kaloob na ito at ginamit sila sa kanyang kalwalatian, ang iglesia ay kikilos bilang malusog na katawan. Kaya napakaganda nitong pag-aaral na ito. Subalit, kailangan natin ng patnubay mula sa langit sa pamamagitan ng isang panalangin ni Pastor Ilioma. Tayo po ay manalangin. Maibigin naming Diyos na patuloy na pumapatnubay at gumagabay sa mga lakad ng inyong mga anak. Salamat po na inyo kaming pangungunahang muli sa pamamagitan ng pagkasi at patnubay ng inyong banal na espiritu. Sa paksang aming tatalakayin, nawa ang inyong kapangyarihan, ang inyong kadakilaan at ang inyong patuloy na pamatnubay sa inyong iglesia ang maranasan namin at nawa makita namin ang patuloy na pananabik na kami makasama ninyo at matapos na ang gawain at kami makauwi na sa langit na bayan. Samahan po ninyo kami at pagpalain at tugunan ang mga katanungan ng aming mga tagapakinig at mga taga-subaybay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin pong tingnan ang pambungad na talata mula sa 1 Corinto Kapitulo 12, 4-6 para sa pag-aaral na ito. 1 Corinto Kapitulo 12, talatang 4 hanggang 6. May iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit isang espiritu, at may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit isang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Narito, Pastor, ginamit yung napakahalagang salita dito, iisa. Yan, iisang espiritu, isang Panginoon at isang Diyos. Now, gusto kong linawin natin itong paksang ating tatalakayin. Tatalakayin natin ang paksa tungkol sa mga kaloob ng banal na espiritu. Now, nais ko pong inyong siyasatin at aming maunawaang mabuti na ang banal na kasulatan ay nagtuturo na ang tatlong persona ng pagkadiyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, ang tatlong mga ito ay nagkakaloob. Ayan. Ang Ama, ano ang kanyang ipinagkaloob? Kung babaybayin natin yung paborito nating talata sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. So, yung Ama, ang kanyang ibinigay ay ang anak. Ayan. Now, ang banal na anak
ang ating Panginoong Yesus nang siya'y naroon pa sa kanyang likas na pagiging Diyos, ano naman ang kanyang ginawa? Galatia 2:20. Pastor, nais kong iyong basahin. Kung ang Ama ay ipinagkaloob ang kanyang anak na siyang manlalalang at tagapagligtas ng ating sanlibutan, yun namang anak, nais kong pansinin, ano naman ang kanyang ipinagkaloob? Bago natin tumbukin yung ating paksa na ating tatalakayin. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Nagbigay ng kanya, ano yung kanyang ibinigay? Ang kanyang sarili. So, yung Ama ibinigay yung anak, ang anak ibinigay ang kanyang sarili. Ang banal na Espiritu, Pastor, siya naman ang nagbibigay ng mga kaloob. Ayan. So, ang tatlong persona ng pagkadiyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu, pare-pareho silang merong attribute na mapagbigay. Ayan. So, dito, sa ating mga talatang binasa, ay idinidiin na ang mga kaloob, the spiritual gifts, kaya ang tawag dito ay kaloob ng Espiritu, dahil ang nagkakaloob, ang Espiritu, hindi Ama, hindi Anak. Ang nagbibigay nitong mga babaybayin nating mga spiritual gifts ay galing at buhat sa banal na Espiritu. At sa puntong ito, makikita natin na ang banal na Espiritu na nagbibigay ng mga kaloob ay ibinibigay sa kanyang iglesia. Kaya nga't yung katanungan ay, bakit binibigyan ang iglesia ng espiritual na mga kaloob ng Espiritu? Ayan, lilinawin natin kasi iglesia, Pastor, ang pagbibigyan. Ayan. Now, kung tutunghayan natin dito sa 1 Corinto Kapitulo 1, ayan. Baybayin natin, Pastor, ang 1 Corinto 1, ang talata ay 4 hanggang 7. Ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamagitan ni Kristo Jesus, na sa lahat ng mga bagay ay pinayayaman kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman, kagaya ng patotoo ni Kristo na pinagtibay sa inyo. 7. Kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob, habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kausap dito ni Apostol Pablo ay ang mga kaanib ng iglesia sa Corinto. Opo. Yan, malinaw. So, iglesia. Sa Roma, Kapitulo 12, naroon din. Ang kausap ni Pablo ay ang iglesia sa Roma. Sa Epeso naman, nandun din yung Epeso, ay ang kausap niya ay mga kaanib ng iglesia. Bakit sa iglesia ibinigay ang mga kaloob? Unang-una sa lahat, pansinin niyo, Pastor, na ang mga pinagkalooban ay mga kaanib ng iglesia. Ang spiritual gift ay nagpapakita na pagka tinanggap mo si Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas, magiging kaanib ka ng iglesia. Ang bawat binabautismuhan, bawat nahihikayat, ang sabi sa Gawa, Kapitulo 2, ay nadaragdag sa iglesia. Added to the church. Nang ibig sabihin, nagiging bahagi na sila. At yung metaphor na ginamit, yung paghahambing na ginagamit ni Pablo ay sa isang katawan. Ayan. So, pagka ikaw ay naging kaanib ng iglesia, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. At siya yung ulo. Yan yung analogy ginagamit ng karamihang narinig nating mga mangangal. Tayo yung katawan. Ano ba ang purpose? May mga gamit ba ang iba't ibang bahagi ng katawan? Opo. So, bibigyan ang iglesia o ang katawan ni Kristo para makapag-function sila effectively. Now, tingnan natin, Pastor, doon sa Epeso, ang talata ay Kapitulo 4. Ating pansinin. Kasi ang tanong ay, why are spiritual gifts given to the church? Bakit ang mga spiritual na kaloob ay ibinigay sa loob ng iglesia? Ayan, pansinin natin. Kapitulo 4, at ating basahin, ang talata ay talatang 12 at 13, Pastor. Yan. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Ayan, kung titingnan natin, merong 3, 4 na mga kadahilanan kung bakit ibinibigay yung spiritual gift sa iglesia. Ang sabi rito, sa ikasasakdal ng mga banal. For the perfecting of
the same. Ikalawa, sa gawain ng paglilingkod. Yan. So, ibinibigay, kaya mamaya titingnan natin na yung mga spiritual gifts na ating pag-aaralan sa araw na ito ay may mga categories. At isa sa mga categories noon ay service ministry. Yung paglilingkod sa ating mga kapwa sa loob at sa labas ng iglesia. At ang talatang 13 nagsasabi, upang abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. So, spiritual gift is given. Yung spiritual na mga kaloob ay ibinigay para magkaisa tayo at maipakita na iisa ang ating pananampalataya, iisa ang ating Panginoon, at iisa ang ating hinihintay na tagapagligtas. So, napakaliwanag ang layunin kung bakit ipinagkaloob ang mga kaloob na ito sa iglesia. Merong dalawang obserbasyon, katulad ng ating nabanggit kanina, na ang isa na nagpapabautismo at nagiging kaanib ng iglesia, siya'y tumatanggap ng kaloob mula sa banal na espiritu. Tama po ba? Tama po yun. So, ngayon, isa pa sa obserbasyon ay ang iglesia ay itinatag ni Kristo. Yung bang pagkakatatag sa iglesia, ang ibig sabihin ay hindi pa matibay nung siya itinatag ng ating Panginoon sa Kristo. Maganda yung katanungan. Now, ang itinatag ni Kristo ay ang community of faith. Yung komunidad ng pananampalataya. At tayo ay magiging kaanib ng community of faith. Now, walang pagkukulang yung community of faith. Yan, wala pong kakulangan yon. Pero yung mga tao na magiging bahagi nito at makikilahok sa gawain nitong iglesyang ito, may mga kakulangan. Napapansin mo. Kaya pupunan ng banal na espiritu, bibigyan niya tayo ng mga kaloob para magampanan natin ng mahusay yung mga iniatas ng Diyos na gawain na dapat harapin. Ang tawag natin doon sa gawain, ministries. Yan. Kaya sa iglesia natin, may mga iba't ibang ministry na tinatawag natin, di ba? Kahit sa loob ng iglesia may mga departamento na kinakailangan yung gagampan noon yung mga tao na tumanggap ng kaloob para doon. Para doon. So kaya nga ba lahat ng nagiging kaanib ng iglesia ay tatanggap ng kaloob sapagkat ito yung magpupuno para noon ay maabot ng iglesia yung kanyang kapuspusan. Kasakdalan. So nagiging malinaw po ngayon itong ating tinatalakay sapagkat itong mga obserbasyong ito nakikita bakit parang kulang pa yung pangangailangan na itinatag ni Kristo ang iglesia. Ngayon naiintindihan natin ang iglesia, ito ay komunidad ng mga mananampalataya. Sila ay mga banal na tao, pero hindi sila mga sakdal. Yan, papansinin natin. Kaya nga, merong quotation sa sulat ni Mrs. White, Pastor, nang sabi doon ay, the church, though feeble and defective, needing to be reproved. Maganda yung statement na yun eh. Ang iglesia is ano daw? Is a needing to be reproved. Nangangailangan na sansalain. Is the only object, ang tanging bagay sa balat ng lupa na ipinapakita ng Diyos ang kanyang supreme regard. Ayan. Ito lang yung tanging daan. Wala nang ibang daan ng pagpapahayag ng pabalita ng kaligtasan, kundi through the church. Yes. Ayan. So ito yung mga kaanib na binigyan ng kaloob ng Panginoon. Ngayon naman ay tingnan natin kasi nung nakaraang pag-aaral, ang bawat kaanib dapat ay may bunga ng banal na espiritu. Itong pagkakaiba ng mga kaloob at ng bunga ng banal na espiritu ay bakit tila na ang espiritual na kaloob ay walang halaga kung wala ang bunga ng espiritu. Ayan. So unang-una, nais kong pansinin, Pastor, ha? Yung fruit of the Spirit, individual, pangkaisahan. Ito namang spiritual gifts, pangkaisahan din dahil ang bawat kaanib ng iglesia na nabautismuhan at tumanggap kay Kristo, dapat meron silang kaloob at least isa. Isa. Yan. At least isa. Hindi ibig sabihin na tagi-isa lang tayo, kundi merong mas marami ang ibinigay na kaloob. Depende ito doon sa maturity natin sa pananampalataya. Ayan. So, ang spiritual gifts ay walang saysay. Gagamitin ko yung salitang walang saysay, worthless, kung wala ang bunga ng banal na espiritu. Again, babalik tayo. Ang banal na espiritu, ang bunga niya, isa. At yun ay ang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay gumagawa ng yung 8 na diniscuss natin nung nakaraang pag-aaral, yung peace, love, joy, long-suffering. Itong mga ito
ay resulta ng ating love relationship sa Panginoon. Kaya tayo merong ugnayan, susunod, gagawa, dahil mahal natin ang Panginoon. Now, kung hindi yun ang basis, bakit tayo bibigyan ng kaloob? Ang kaloob is not given for selfish motives. Yung papansinin mo, Pastor, hindi selfish ang motibo na gagamitin ko pag binigyan ako ng kaloob para ako ay umunlad, ako ay yumaman, ako ay maging tanyag. Hindi yon. Gagamitin ang spiritual gift para maipahayag yung pag-ibig ng Diyos. Yung ating kaligayahan, yung ating kababaang loob, maipapakita. Hindi ako, kundi si Kristo na siyang i-reflect doon sa aking personal na buhay. At saka hindi ka magiging epektibo sa iyong paglilingkod kung hindi mararamdaman ng mga tao yung pag-ibig na nasa iyong puso. So kaya dito nagiging napakahalaga at pinatitibay yung prinsipyo na walang bunga, walang saysay yung mga kaloob kung wala ang bunga ng banal na espiritu. Kaya lang ang tanong ko, Pastor, sino ba dapat mauna? Yung bunga ng espiritu o yung kaloob? Ayan. Siyempre, very simple. Ano bang una natin diniscuss? Yung bunga. Yung So, bunga ng espiritu. ang bunga, automatic dapat ito nakabahagi at resulta ng isang buhay na binago sa pamagitan ng pananampalataya at biyaya ng Diyos. Ayan. Kasi yun ang nagtutulak sa iyo Nagtutulak sa iyo para ikaw ay maglingkod. Ito yung motivation natin. Itong fruit of the Spirit, ito yung nagmo-motivate natin na pagkatapos tayong iligtas ni Kristo, makikibahagi tayo sa gawain. Pero, yung fruit of the Spirit does not equip us. Ano ang kailangan? Kinakailangan ang mga kaloob para ma-equip tayo sa paglilingkod. Kaya nga, ang pag-ibig ang siyang sentro ng lahat ng ating ginagawa bilang mga Kristiyano. Katulad nung binanggit nyo kanina, kung wala ang pag-ibig na siyang bunga ng Espiritu, hindi mahahayag yung kaloob. Hindi magagawa nung kaloob ng Espiritu na nasa atin yung kanyang ministeryo. Magiging selfish. Self-serving yun, Pastor. Yan. Parang, ang magiging labas lang nito, ordinaryong talento. Talent. Ayan. Okay. Now, tingnan natin, kagaya ng sinabi mo na ito'y central. Ang pag-ibig ay nasa gitna, pinakasentro ng ating pagiging Kristiyano. Roma Kapitulo 12, ang talata ay 9 at 10. Napakaganda ng talatang ito na binanggit ni Apostol Pablo at nais kong ating tunghayan. Ang pag-ibig ay maging walang hanggang pagkukunwari. Kapuotan ninyo ang masama, panghawakan ng mabuti. Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. Ayan, ang sabi rito, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mga mahalan kayo. So ang pag-ibig ay walang pagpapaim, babaw. Paano yung pag-ibig? Paano ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig naglilingkod. May action na ginagawa. Yung action na, kunyari, mahal kita, hindi ka naman nagbibigay. Ayan, hindi ka naman dumadalaw. Yung taong nagmamahal, laging dumadalaw. May diba? panahon yan. May panahon yan. May mga binibigay. May mga kaloob na binibigay. Ganon din naman sa pag sinabi nating mahal natin yung ating kapwa, ang ibig sabihin natin, hindi lang sa salita. Dadalawin natin pag may sakit, bibigyan natin ang kanyang mga pangailangan, dadalahin natin at bibigyan ng lakas ng loob kung siya'y nanlulupaypay. Ito yung action. At ano ang gagamitin? Hindi na yon yung pag-ibig na bunga. Papasok na yung kaloob. Paano mo paglilingkuran yung tao pagkatapos na iyong nakita na dapat siyang mahalin. Okay. So nagiging matibay itong ating mga kasagutan sa ating nais na tugunang mga katanungan mula pa ng pasimula na kung saan ay ang pag-ibig, yan ang nagmo-motivate sa atin, subalit hindi nangangahulugan hanggang doon na lang, kailangan yung reaksyon na ito ngayon yung kaloob na siyang ating ginagamit na ministeryo sa ibang mga tao. Ngayon, alam ninyo itong mga terminolohiya sa banal na kasulatan, katulad halimbawa ng espiritual na kaloob, tinatawag din na mga kaloob ng biyaya. Ayan. So ano ba ang ibig sabihin? Bakit may mga ganitong mga terminolohiya? Okay, spiritual gifts, kaloob ng espiritu, ang ibig sabihin, kanino nang galing? Sa espiritu. Sa espiritu. Ito naman, kaloob ng biyaya. Iisa ang ibig sabihin nito, isang listahan ng mga paglilingkod. Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 7. Efeso 4, talatang 7. Ang sabi po dito, subalit ang bawat isa sa atin ay binigay ang biyaya
ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Ayan. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kristo. Ano ba yung biyaya? Pag sinabi nating biyaya, grace, yung walang bayad na pabor na galing sa Diyos. Oo. Na hindi ko deserving, pinagkalooban ako. So yung mga spiritual gifts, Pastor, ay ibibigay sa atin. Hindi dahil ikaw ay qualified ka, dahil ikaw ay magaling, kaya may gift ka ng ganito o ganyan. Hindi. Ibinibigay yon dahil ito'y gusto ng Diyos. Pabor, it's a favor. Ayan. Kaya nga tinatawag na biyaya ipinagkakaloob para sa isang undeserving. Ayan. So yung mga ibibigay sa ating spiritual gift, we don't deserve them. Nais kong idiin yun, Pastor. Hindi dahil, ay qualify ka, kaya ikaw ay pinagbigyan ng ganito. No. Hindi yung qualification ko ang nagkwa-qualify sa akin para tanggapin ko yon. Kundi, Diyos ang may gusto na bibigyan kita ng ganito. Siya ang magpapasya kung ano ang ibibigay niya at kanino niya ibibigay. Ayan. Huwag nating pag-imbutan. Kaya nga may mga tagbo rito sa mga gawa na nakita nila, nagpapagaling sila Pedro ay gustong magbayad ng isang tao para makuha niya rin yung kaloob. Opo. Hindi ganun Kapagkat ang kaloob ay mismong ang biyaya ng Diyos lamang ang nagpapasya kung sino ang tatanggap at ano yung tatanggapin mong kaloob. Ito yung mga bagay na napakahalaga na makita natin na ang Diyos ay may mga paraan kung papaano magiging matatag ang kanyang iglesia. Subalit, ang mindset ng tao, kadalasan ay naroroon sa para magkaroon ako niyan, kailangan ay matapos ko itong kursong Ganito, ito, ayan. itong katayuan ko, so yung mapangalagaan ko yung aking dangal. So para nun ay makilala siya ng lipunan na meron siyang kaloob na nakabase sa banal na kasulatan. Subalit ngayon nagiging malinaw mga ginigiliw namin, mga taga-subaybay, ang kaloob ng Espiritu ay walang kinalaman kung tayo'y nagtapos ng isang kurso o sa ating sariling pagsisikap. Ito ay isang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Biyaya. At hindi natin pwedeng questionin. Oo. Bakit siya merong ganun? Bakit ako wala? Ayan. Hindi Mamaya ay pupunta tayo doon Biyaya. dahil yun ay isang kasalanan, Pastor. Oo. So kaya nga, ngayon, alam niyo maraming observation sa church at malilito ka kung minsan sa mga nawiwit na sasaksihan natin sa iglesia na mayroong mahuhusay umawit, na mayroong talagang Magaling may mga magsalita, talento, may mga talento. may mahusay Yan. magsalita. Okay. Paano ba ang tawag natin dito ay talento. At ito hindi kaloob. Pero pwede bang mangyari na yung mga talentong ito ay magiging espiritual na kaloob? Okay, now punta tayo. Narito ang isang tao na wala pa ang ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Opo. Yan. Hindi pa niya nakikilala ang ating Panginoon. Marunong siyang umawit. Magaling magsalita. Meron siyang persuasive power. Meron siyang rapport sa mga tao. Pag siya ang nagsasalita ay Now, ito talento yun. Yan ang talento. Yun. Yan. Ang talent ay yung wala pa ang Kristo, meron kang mga abilidad. Yan, abilities na nakikita sa iyo mula ng iyong kapanganakan. Maaring ito'y inborn or napag-aralan mo. Kagaya ng music ay pwede mong pag-aralan yan. Magpiano ka, mag-violin. Hindi naman ibig sabihin na pagkapanganak mo, tumutugtog ka na ng violin. Wala namang ganon. Siguro may inclination ka na makinig ng nota at mga kung ano, pero dapat pag-aralan mo, ma-develop ito. Yun yung ito natural na talent. Ayan. Okay. At ang mga ito, Pastor, pwedeng maging spiritual na kaloob. Papaano? Ang prerequisite, unang-una, ay tatanggapin mo si Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Magiging kaanib ka niya ng iglesia. At magpapasya ka na ang iyong talento gagamitin mo para sa gawain ng iglesia, Pastor. Yan. Hindi ka pwedeng pilitin Kaya may mga tao na ang gagaling kumanta sa nightclub, sa show, sa pista, kung saan-saan pa, binabayaran ng malalaki. Naalala ko yung sabi ng aking kaibigang presidente ng Northern Christian College noon, ang sabi niya ay, ano ang kaibahan nung ikaw ay naglilingkod na malaki ang iyong sweldo sa labas at saka ikaw ngayon na narito sa iglesia na naglilingkod at kung minsan ay tiway ang iyong paglilingkod. Ang sabi niya ay, doon ako'y gumagawa, pero dito ako'y naglilingkod. Ayan. So iba yung paggawa, iba yung service. Okay? Iba yung ministry. So dito sa ating pinag-uusapan, Pastor, yung ating spiritual na mga
talento. Yung talento natin ay i-convert, gagamitin ito ng banal na espiritu para sa gawain sa loob ng iglesia. Kaya ito magiging kaloob. So doon lamang siya nagiging kaloob. Kapag ka yung iyong natural na talento ay nagiging pagpapala sa iba, so ito'y nakukonvert sa spiritual na At kaloob. hindi ito for gain. Oo, hindi yung para sa ikaw sarili mo. ay yumaman, ikaw ay maging tanyag, purihin. Okay. Hindi yon. Ang mapapapurihan, ang Diyos. Ang pabalita ng kaligtasan, ang magiging daluyan, itong talento mo. Hindi ikaw ang magiging tanyag dito, kundi ang Kristo na nabayubay sa krus. At ang lahat nagpapasimula sa iyong pagpapasakop sa Panginoon. Tama yon, Pastor. Very basic yon sa spiritual gift. Nagamitin ka ng banal na espiritu para sa pagmiministeryo sa Kasi, iba. kagaya, pag example, narito yung isang mga awit. Ay sa labas, ano bang kinakanta mo? Hindi mo naman pwedeng gamitin yung natural talent mo na kantahin mo yung mga worldly songs mo sa loob ng iglesia. So, matututo ka ng mga awit, yung paraan ng pag-awit, at kung ano-ano pa sa loob ng iglesia na gagamitin mo tuwing may pagsamba, may pagpupulong, may mga ministeryong gagawin, nagiging kaloob yung iyong pag-awit. At hindi rin mawala na ang mga kapatiran sa iglesia ay nagkakaroon ng inggitan sa isa't isa dahil sa iba't ibang kaloob na taglay ng iba't ibang tao. Kaya nga, tinatanong natin, bakit yung mainggitin sa ibang mga kaloob nagiging tanda ng kawalan ng Kawalang ng pasasalamat sa Diyos. Ayan, so napakaganda ng Kawalan puntong ng yon. utang na loob sa Diyos. Ayan. So nais kong idiin natin yung pagka-envy ang ginamit Yung tayo ay naiinggit. Tayo ay nagseselos, kumbaga sa bakit sila, ang dami nilang kaloob, magaling sila kanya, nagsasalita doon. Halos pagka sa mga kumiti, sila lagi ang mga naroon, parang silang bida. Bakit ako hindi man lang mabigyan ng responsibilidad? Now, nais kong pansinin ninyo, ito po'y nagiging tanda. Tanda pa lang naman na tayo ay nadidevelop yung espiritu ng kawalang pasasalamat sa Diyos or ingratitude. Nang ibig sabihin, at least binigyan ka ng isa. I don't need to compare ang aking sarili doon sa binigyan ng 2 at 5. Remember, may parable si Jesus nung binigyan ng talent? Lahat, yung isa 2, yung isa ay 5. Anong ginawa nung isa? Itinago. Hindi niya ginamit. Nagalit ang Panginoon sa kanya. Bakit? Hindi mo ginamit Hindi niya i-expectin na gamitin natin yung 2, 5 kung wala naman tayo noon. Ang ini-expect ng Panginoon, yung isang ipinagkaloob sa atin, dapat magamit para ito'y lumago at mapagpala ang iba. Ang isa sa nakikita kong suliranin kung bakit nagkakaroon ng espiritu ng pagkainggit ang isang Kristiyano ay dahilan sa siguro iba yung kanyang pananaw, iba yung kanyang iniisip tungkol doon sa kaloob na meron siya na siyang maaring isang paraan na makilala siya at kung hindi niya mag-gain, hindi niya makuha yung iniisip niya para sa kanyang sarili at nakikita niya sa iba na siya nakakakuha ng pansin ng iba, yun ang way na kung saan ay nagkakaroon siya ng espiritu ng pagkainggit. Kaya nga, Pastor, yung orientation na self pa rin yung centered, self-serving yung kaya ako may talento o kaloob para sa akin. Hindi May talento ka, and the more talent you have, the more responsibility you have. Tatandaan natin yon. Pag tayo'y maraming kaloob ang ipinagkaloob sa atin, mas marami tayong gagampanan. At pagka nagbigay sulit tayo sa Panginoon, mas marami ang hahanapin ng Diyos. Kung hindi mo ginawa ito, ay hanapin niya. Kung iisa laang at ginampanan mo yon, di ginagampanan mo at ginagawa mo ang iyong gawain para sa Panginoon. So kaya dito ay nakikita natin itong mga nangyayari sa ating iglesia, yung pagsasama-sama ng mga kapatiran sa church at paano ginagamit ang mga kaloob na bigay ng ating Panginoon, bigay ng Espiritu. Ngayon, tingnan natin upang lubos nating maunawaan ito at ma-appreciate natin ang kagandahang loob ng Diyos, yung layunin ng espiritual na kaloob kung bakit siya ibinibigay sa atin ng Diyos. Okay, sa tala ng Biblia, Pastor, at sinulat lahat ito ni Apostol Pablo sa Roma 12, okay, Efeso 4, 1 Corinto 12. Tungayan natin ang Roma 12. Ang talata ay 3 hanggang 8.
Sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin ng bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin kundi mag-isip ng may katinoan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain, kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo, o ang nangangaral ay sa pangangaral, ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob, ang namumuno ay may pagsisikap, ang mahabagin ay may kasiglahan. Okay, Pastor, dito sa sulat ni Apostol Pablo, ang kanyang nais ipakita ay ang iglesia, kagaya ng sinabi natin kanina, ay isang katawan. Ayan. Ang isang katawan, iisa, maraming parts, pero pag nag-function, hindi nagkokontrahan yung kamay at saka yung paa. Hindi pwede nung paa, sabi niya, ayoko na, sige, ikaw na lang ang maglakad sa kamay. Hindi eh. Yung ilang mga bahagi, kahit itong mga daliri, pag tayo kumain, sabi nito, ayoko nang hawakan yan, lagi akong napapaso. Hindi eh. Mayroong coordination, Pastor. Mayroong pag-iisa ng layunin para mag-function ang ating katawan. So, ano ang purpose ng spiritual gift? Para ang katawan ni Kristo, ang iglesia, makagawa na bilang isang katawan na kanyang ginagampanan yung kanyang gawain para ang matanyag ay ang ating Panginoong Hesus. Yeah, nakikita natin ang nangyayari sa ating iglesia. Kumbaga, may mga pagkakataon lalo tigit sa pagpili ng mga nanunungkulan sa iglesia. Yayamang tayo kasi ang siyang naghumuhusga kung ito bang taong ito ay may kaloob. Ano ba yung may tulong natin sa mga kapatiran natin para noon ay hindi nagkakamali sa pagpili ng mga inilalagay sa panunungkulan sa iglesia sapagkat may malaking kinalaman ang mga naglilingkod ng mga leader sa iglesia para yung pagkakaisa ng iglesia ay ating napipreserve. Ayan, Pastor, maganda yon. Unang-una sa lahat na dapat nating initiate, at ito ginagawa natin karamihan sa mga young people, pero dapat sa lahat ng mga kaanib ng iglesia, meron tayong tinatawag na spiritual gift inventory. Ayan. Madidiscover dapat ng bawat kaanib, bawat tumanggap kay Kristo, ano ba ang iyong kaloob o mga kaloob. Kaya meron pong itong mga pag-aaral, merong seminar, may mga pananalangin gagawin para masumpungan, madiscover ng isang tao. Hindi dahil may talent ka lang taga-awit, taga-awit ng spiritual gift mo. Hindi Kung minsan meron kang gift na kakaiba kaysa dun sa natural talent mo na gagamitin ng Diyos samantalang ikaw ay maglilingkod sa Kanya. So, mag-inventory, unang-una pag-aralan itong mga spiritual gifts kasi baka akala nung iba at may mga ilang mga nag-aaral ng Biblia nang sabi nila, ito lang ang spiritual gift. Limited lang dito sa mga naka-enumerate dito. I don't think so. Ako, ang aking pananaw ay ang spiritual gift na mga binanggit dito, ito yung mga gift na kailangan ng iglesia ng mga kapanahon lang yaon, na kailangan din natin. Pero sa paglipas ng panahon, mas marami pang mga, kagaya nito, yung technology, yung marunong ka ng technology, hindi ba gift yun? Wala naman yun nun. Wala namang naka-enumerate dito, Pastor. Pero yun ay kailangan ba ng iglesia ngayon? Kailangan yes, sa paglilingkod. Kagaya nito, may mga naglilingkod na marunong dito na mag-operate ng ating mga camera at mga kung ano. Talento nila yan, pero kaloob nila dahil ginagamit nila para sa Panginoon. Yeah, kasi alam mo, magandang ilagay din natin to sa practical na aplikasyon. Itong pinag-aaralan natin. May mga pagkakataon na pipili tayo ng mga leader ng iglesia. Pagkatapos nung naglilingkod na, tayo mismo ang magsasabi, hindi naman pala mahusay na leader yan. Tayo mismo magpapabagsak. So, kaya anong nangyayari sa pagkakaisa ng iglesia, nasisira. So, ito yung mga dahilan kung bakit idinidiin natin sa pag-aaral na ito na nabanggit kanina ni Pastor Ilioma na mahalaga na ang bawat kapatiran, tuklasin nila ang kani-kaniyang mga kaloob sa pamamagitan din ng patnubay ng banal na espiritu. At mula doon sa mga kaloob na ito, hindi nila tingnan ang pagpili ng mga maglilingkod sa iglesia sa kanilang
sa kanilang naabot na edukasyon, kundi hindi doon sa mga kaloob. Pero malaki, hindi natin sinasabi na hindi natin isaalang-alang yung edukasyon. Bahagi yun, Pastor. Bahagi Lalo yan. na kung merong, sa banal na kasulatan, may mga ginamit ang Diyos na lalaki at babae na mataas ang mga pinag-aral, kagaya ni Dr. Lucas, ni Pablo. So, nakakatulong. Dahil kaya nga sinasabi natin, kung meron kang ganitong uri ng kaloob, at ikaw ay nagsikap pa na pag-aralan ito kung paano ka magiging very effective, doon lalong makapagbibigay ka ng papuri sa ating Panginoon. Tama yun. Dahil sa magiging epektibo ang iyong paglilingkod. Tama yun, Pastor. Okay? So, ngayon, bakit ang pagkakaisa ang pangunahing layunin ng espiritual na mga kaloob? Ayan. May kaugnayan dito sa sinasabi natin. Pastor, yan, pagkakaisa. Kung kagaya ng sabi natin kanina, ito ang magiging dahilan para siya na lang ang gagawa kasi siya naman ang piling pinakamagaling. Siya naman hindi ba? mahusay. Alam naman niya lahat. Nasa kanya na lahat ang kaloob. Hindi na kami gagawa. Ano nangyari? Imbis na ang lahat ay gumawa, dito sa 1 Pedro 4 Gs, Pastor. 1 Pedro Kapitulo 4, ang talata ay Gs. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ayan, Mabubuting katiwala. Ayan, ipinagkatiwala lang. Yung ating gift ay ipinagkatiwala. Pwedeng bawiin ng Diyos kasi gift ito Kaloob lang ito. We don't deserve it, kagaya ng sabi ko kanina. Pero bibigyan niya tayo para malinang ang likas ni Kristo sa atin at makapaglingkod tayo sa mga tao na maipakita ang tunay na katotohanan at kabuhayan ni Kristo. Ayan. So, isa na namang magandang prinsipyo itong narinig natin na ang espiritual na kaloob ay ibinigay sa atin para makapaglingkod tayo. Pastor, ito ba'y hindi dahilan para tayo maging kaaya-aya sa Diyos, maging matuwid? Hindi. Hindi, Pastor. Yung ating paglilingkod at paggamit ng mga kaloob, hindi magdaragdag sa ating pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Yun ay magpapakita na tayo'y pinatuwid na Kristo nang tayo'y tumanggap sa Kanya bilang personal na tagapagligtas. So, dahil pag tinanggap natin si Kristo, ang tingin ng Diyos sa atin, matuwid na. Wala na tayong idadagdag doon. 100% tayo'y matuwid. Hindi 65 lang muna o 95 at yung ating mga gagawin ay pandagdag. Hindi yon. Yung ating mga pag-exercise ng ating kaloob, Pastor, ay pagpapakita lamang na ang Diyos ay gumawa sa ating buhay at yun ay ang biyaya ng pagliligtas. Amen. So sa makatuwid, ito ay binigay para sa ating paglilingkod. Kaya kung ang bawat isa gagamitin niya ang kanyang kaloob, ito ay nagpapakita ng tinatawag na pagkakaisa. So nagiging pagka ang iglesia may pagkakaisa, nagiging matibay ang ating iglesia. Tama yun. Oo. So kaya nga, dito sa ating pag-aaral, ay may mga pagkakataon bang ang espiritual na kaloob, sabihin nating nasasapawan o napapalitan ng salita ng Diyos? Ayan, napakaganda yan. Kasi may mga tao na akala nila ay, meron akong karanasan minsan nung ako'y nasa koleyo, meron kaming isang roommate na nagkaroon ng pangitain. At kalagitnaan ng midweek ay tumayo na lamang doon sa kalagitnaan, doon sa PUC pa noon, sa Silang. Ay tumayo at ang sabi niya ay nag-raise ng kanyang kamay at ang sabi niya ay, I have a vision from the Lord. Ayan. Meron akong pangitain at ito daw ang dapat gawin. Ayun ba'y tama? Hindi ko sinasabing ang Panginoon hindi na nagbibigay ng mga ganito sa huling kapanahunan dahil sa Joel 2, sa Acts 2 also, inuulit naman yung mga ngayon. Pero, ang mga ito, hindi niya isusupersede, Pastor, yung ginamit mong salita. Hindi niya sasapawan kung ano ang ipinagkaloob ng banal na espiritu. Pagka merong tao na nagsabi o kaanib ng iglesia na nagsabing ako'y may pabalita at ang kanyang pabalita ay kontra sa practice and teachings ng Biblia, huwag siyang paniwalaan dahil hindi ito tama. Dahil ang lahat ng kaloob na pinagkakaloob, pagtuturo man at leadership man, prophecy man yan, hindi ito kontra sa ipinagkaloob dahil ang nagkaloob, iisang espiritu. Ang kumasi ng Biblia, iisa. Hindi niya kontrahin yung isinulat niya at itinuro. Pagkatapos ay darating na naman ang isang magsasabi ngayon,
na ito na, hindi na yan ganyan. So ibig sabihin, lahat ng mga kaloob na ito ay umaayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon, meron tayong nakita dito na isa sa napakagandang kaloob. Ito yung kaloob ng pagkakilala. Bakit kaya ito'y napakahalaga? Discernment. Oo. Ayan, discernment. Pagkakilala. Spiritual discernment. Tayo pong mga Adventista, ayan, ay kiniklaim natin na tayo yung kumakatawan doon sa huling iglesia sa Revelation 3, yung Laodicea. So, natatandaan ninyo doon? Yung Laodicea doon ay mayroong kondisyon na lukewarm, blind, and naked. Ayan. Tatlo yun. So ibig sabihin pala, itong termino na binanggit ko sa Tagalog, na pagkakilala ay merong mas magandang termino, pagkaunawa. 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 Discernment. Oo. Ayan. Spiritual discernment ang tinutukoy dito. Ano yon? Kaya nga yung hindi makakita, yung mga kaanib ng Laodicea, ang sabi doon ay, buy of me eye salves, yung panggamot sa mata, pangwas ng masa. Ito yung sinasabing spiritual discernment na maunawaan natin unang-una, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin na nasa banal na kasulatan. Ayan. So yung spiritual discernment ay mahalaga para makita natin ano ba yung mga aral na tama. Ano ba yung mga dapat nating gawin para magkaisa ang buong iglesia. Ang mga leadership, binibigyan ng pagkakataon para magkaroon sila ng discernment. Ikaw ang maglilid eh. Ikaw ang magpapasya. Alam mo, ang leader eh, maraming kapasyahan gagawin. Kaya merong gift of leadership eh. Dahil sila yung merong spiritual discernment na ipinagkaloob sa kanila. Yung mga makakaalib ng iglesia, susunod lamang yan. Kung ano yung kapasyahan ng mga leader. Yan. So papansin natin na ang discernment ay mahalaga. Tingnan natin dito sa 1 Corinto 12:10, Pastor. 1 Corinto, ang kapitulo ay 12, ang talata ay 10. Sa iba'y ang paggawa ng mga himala, sa iba'y propesiya, sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Ayan, ang sabi rito ay pagpapaliwanag. Ano ang kailangan para itong mga ito? Meron kang pangunawa. See? Kung di mo naintindihan yung ibinigay sa iyo na panghimala, panghula, at mga kung ano-ano pa dyan, ay paano mo ito gagamitin? So dapat meron ka. How will I use this one? Yan. Para kanino ba ito? Para sa atin ito. So, papansinin natin, mainam na meron tayong spiritual discernment. Now, ang kaloob ng pagkaunawa o pagkakilala, Pastor, ay dapat ito'y ating tignang mabuti sapagkat ito'y konektado sa iba pang mga kaloob. Ang pagpapasya nitong taong ito na bibigyan ng kaloob nito, apektado kagaya nga ng nasa leadership, yung mga pagtuturo, yung evangelism, kung paano ka mag-a-approach ng mga tao. Ito'y kasama doon sa mga bagay na ito. At ang isa pa sa kung bakit mahalaga yung kaloob na pangunawa, kasi ikaw yung huhusge kung ang isang tao ay nagtuturo ng ibang espiritu. Dahil kung wala kang kaloob na ito, hindi mo makikilala yung huwad na espiritu. Dahil ikaw yung magpapasya. Kaya nga sinasabi natin na mahalaga talaga kahit sa lahat ng Adventista na mayroong ganitong uri ng kaloob para hindi tayo nadadala ng mga huwad na espiritu. Magandang basahin natin, Pastor, yung 1 Juan Kapitulo 4. Narito ang payo ni Apostol Juan para sa atin. 1 Juan Kapitulo 4, ang talata ay 1 hanggang 3. Sabi dito, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos, ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesukristo'y naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi pinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos, ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Ayan, papansinin natin, may dalawang klase ng Panginoon. Merong Kristo at Anti-Kristo. Anong ibig sabihin? Against. So meron yung mga gagawa, pero in reality, sila ay kaaway ng katotohanan. Opo. So, magdidiscern tayo kahit sa leadership, ito ba ay in favor or against? Kung minsan, kahit sa ating mga pagdidesisyon, ginagamit tayo para maging anti. Yan.
hindi ko sinasabi ikaw ay antikristo, kundi sinasabi kong hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nga dapat i-discern natin. Sabi, ang ganda ng kanyang opinion, ganda ng kanyang suggestion. Yung pala, hindi yun ang ungkop para doon sa ating hinaharap na sitwasyon. Kaya nga, nararapat lamang na tayo ay maging alerto sapagkat ang layunin ng mga kaloob ay mapatatag ang ating iglesia sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. At ang layunin naman ng demonyo ay wasakin ang pagkakaisa ng iglesia sa paraan ng ibang espiritu na kanilang ipinapasok. At dahil sa kaloob na ito na pangunawa, dito ay makikilala natin ang huwad na espiritu na laban sa espiritu ng ating Panginoong Diyos. So ngayon, marahil ay muli nating balikan yung kahalagahan ng tamang pagsusuri sa mga kababalaghan. Yan, miracles. Kasi may kaloob maraming... yan. Hindi natin sinasabing hindi kaloob yung magpagaling. Yung magpapagaling. Kasi marami tayong observation, lalo tigit sa mga panahong katulad nito na mayroong mga nagpapagaling ng mayroong karamdaman. Di ba? Na hindi naman natin alam kung saan espiritu kumukuha ng kanyang paraan sa pagpapagaling. May kwento ko lamang, ako'y nakaramdam ng sakit sa likod, ay sa probinsya nung nandoon ako, may nagpayo sa akin na pumunta ka sa manghihilot. Pero alam mo, habang hinihilot ako, ang dami niyang, may mga sinasabi, binubulong. Parang pinalalayo yung masamang espiritu. So kaya nga, magandang bigyan din natin ng pansin ito kung anong mga kailangan upang magawa natin ang tamang mga pagsusuri sa mga kababalaghan, kaloob, at ganun din yung pagsasalita ng wika at panghuhula. Hindi natin sinasabi na wala ito. Ito yung sa panahon ng bagong tipan, Pastor, nung panahon ng mga alagat at bata pa ang iglesia, ito yung mga outstanding na mga kaloob. Bakit? Kasi ang mga tao noon, wala pa namang doktor, wala pang magagandang mga ospital na mga nagpapagaling. Kaya yung miracle at saka healing at saka yung panghuhula, ayan, kung ano ang mangyayari sa darating, ito yung pinananabikan nila. Sensational ito ng mga kaloob, Pastor. At ito yung na parang nagiging proud at mapagmataas yung taong merong kaloob nito. Kagaya ikaw, kaya mo magpagaling. Ako hindi ko kaya. Anong mangyayari sa akin? Parang mas superior ka. So yung feeling ng superiority, pero hindi dapat. Papansinin natin na pagka may kaloob ka ng ganito, maturity at kababaang loob ang dapat makita sa iyong buhay. At ikalawa, yung mga gumagawa nito, dapat, Pastor, sila ay may kaalaman at katapatan sa salita ng Diyos. Pag hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos, ginagawa nila ng ilang mga bagay na ito, na kaniwas doon sa turo ng banal na kasulatan. Yung kanilang mga buhay, hindi sila galing sa Diyos, Pastor. May ibang kapangyarihan na gumagamit sa kanila. So yung spiritual gift na kine-claim nila na galing sa spirito, ibang espiritu ang pinanggalingan noon. Ano naman ba ang kalalabasan kapag tayo ay gumagawa ng mirakulo bilang subukan ng ating pananampalataya? Ayan, magkakaroon ng kaiba-ibang mga pamantayan. Kasi ang pamantayan lang at authority to test ng pananampalataya ay ang banal na kasulatan. Wala nang iba. Pag ang tao'y hindi nagsasalita tungkol dito, walang liwanag sa kanila. Yun ang sabi sa Isaiah 8:20, Pastor. Kaya lang ang mga tao ngayon, hindi tinitingnan kung ito ba ay may paniniwala sa Biblia, kundi ang hinahanap kung saan sila gagaling. Yung resulta. Oo, yung maiibsan yung kalalagayan. Kasi si Satanas nagte-take advantage na yon ang weakness ng tao, Pastor. Ayan, ang kahinaan. Kaya nga ang hindi yun hindi yung pagpapagaling dapat ang basis ng pagsubok ng pananampalataya, kundi ito bang nilalang na ito, yung gumagawa noon, we're not dealing with the person na pinapagaling. Yung gumagawa nito, yung taong bayong may pananampalataya sa salita ng Diyos. Bakit? Ito yung kapangyarihan para siya makagawa. So, ibig niyo po bang sabihin na itong mga gumagawa ng mga mirakulo katulad ng panggagamot, hindi ito ligtas na para sa katiyakan ng katotohanan? Ayan, gusto kong basahin natin ang pangungusap ng ating Panginoon, Pastor.
Mateo 7. Ayan, magandang tingnan natin. Ito'y mismong binanggit ng ating Panginoong Hesus, sinambit niya. Kapitulo 7, ang talata ay 21 at 22. Ito'y bahagi ng Sermon on the Mount. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalabas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? 23. At kung magkagayon ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ayan. So, sa pangungusap ng ating Panginoong Hesus, Pastor, may mga nagsasabi na sila'y nagpagaling, sila'y nanghula, sila'y gumawa ng mga kababalaghan, mirakulo. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Bakit? Kung babalik ka dun sa 21, yung gumagawa ng kalooban, ano ba yung gagawing kalooban? Itong mga nakasulat sa banal na kasulatan. Oh. Yan. So, very basic yon. So, hindi yung miraculous wonder na ginagawa will determine, hindi yun safeguard, hindi yun magandang pamantayan para tayo magsaliksik ng katotohanan. Tama. So kaya nga napakahalaga na kung saan natututunan natin ang mga bagay na ito pang hindi tayo mailigaw ng kaaway ng ating Panginoong Diyos. Na kung saan ang tunay na gabay para matiyak natin ang katotohanan, walang iba kung hindi yung nakasad rin sa banal na kasulatan. Na kapag ka ang isang gumagawa ng mirakulo at ang isa na mayroong mga kaloob, kahit yung mga pagpapagaling, pagsasalita ng ibang wika, ang kanilang espiritu ay nakabase sa banal na kasulatan, ito ay naghahayag ng katotohanan. Tama yun, Pastor. Ngayon tingnan natin, dahil sa napakahalaga, ang mga bagay na dapat nating pahalagahan sa ating mga sarili, katulad ng pananampalataya at impluensya. Ayan, maganda yun. Paano natin ito i-reconcile, itong mga bagay Pananampalataya at impluensya. impluensya. Pastor, ang isang kaanib ng iglesia ay magpapakita ng kanyang pananampalataya at mangi-impluensya siya ng iba. Yan. So, dapat be very careful tayo. Kagaya ng sinasabi sa Roma Kapitulo 12, ito ang magiging huli nating talata. Ang talata ay 3, Pastor. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinoan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Sukat ng pananampalataya. So papansinin natin, dapat madiscover din natin na yung ating impluensya at yung ating pananampalataya ipinapakita dun sa sukatan. Ano yung sukatan? Yung paggamit ng mga kaloob na ipinagkaloob sa atin. Pastor. Yan. So, paano nakikita yung ating paniniwala sa Diyos at yung ating impluensya? Ang crossroad, paano natin ito ginagamit para sa gawain ng Panginoon? My gift should always mag-end doon sa paglilingkod at mapulpil yung Great Commission, ang pangangaral ng Ebanghelyo. Amen. So napakaliwanag na ang ating napag-aralan at ito ay dapat nating pananganang mainam na kung bakit meron tayong kaloob na binigay sa atin ng Diyos ay upang mapatatag natin ang kanyang iglesia. At ang iglesyang ito na pinuno ng kaloob ng Diyos magamit sa paglilingkod sa mga tao na siyang aakay para purihin ang ating Panginoon. Mga ginigiliw na mga taga-subaybay, kapag ka po tayo positibong tumugon sa udyok ng banal na Espiritu na kilalanin si Kristo ng lubusan, alam ba ninyo, ang banal na Espiritu ay magbabahagi ng mga kaloob, yung mga makadiyos na kakayahan na gawin ang kanyang kalooban upang kanyang mapatibay ang iglesia. At kapag ang iglesia ay matibay, magiging matagumpay ang ating paglilingkod sa kabuuan ng komunidad na siyang magpupuri sa ating mahal na Panginoong Diyos. Tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Dakila po naming Diyos, nagagala kaming pasalamatan kayo. Pinagkalooban niyo ang bawat isa sa amin ng kaloob ng Espiritu
na siyang gagamitin namin upang kami ay maging mapaglingkod sa inyo, na sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito ay maging epektibong mga kasangkapan para mag-akit ng mga taong magluluwalhati sa inyong pangalan. Gawin niyo po kaming mabisang kasangkapan, Panginoon, at sa mga taong susunod sa inyo, at ang bawat isa sa amin ay maging handa sa pagparito ng Panginoong Hesus. Pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito sa kanilang buong sambahayan at lagi kaming ingatan sa mga bisig ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po natapos na naman ang serye ng ating pag-aaral na tunay na kami nagagalak sapagkat kami lagi ninyong sinasamahan sa pag-aaral na ito. At ako'y naniniwala na sa mga napag-aaralan natin, lalo na tayong nailalapit sa ating Panginoong Hesus. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., kasama ko si Pastor Nestor Ilioma, ay nagsasabing maraming salamat sa inyong lahat. Sumagana nawa ang inyong pamumuhay.